Okay, quick tutorial tayo sa Taukispot. Ano nga ba si Taukispot? Isa itong MikroTik Cloud hosted Wi-Fi hotspot management na kung saan parang ito yung mga nasa airport o kaya sa mga shopping malls. 'Di ba pag pupunta tayo sa mall tapos may free Wi-Fi, pag open mo sa kanilang portal, pwede kang mamili doon na may free o kaya naman yung may mga bayad. So, kung pinili mo yung free, 'di ba, minsan 1 hour yung binibigay nila. After nun, hindi ka na ulit makakuha ng free dahil pinapatest lang nila sa inyo yung speed ng kanilang wifi. Pero for how many days o after few weeks or months, pwede ka na ulit mag-avail ng free, di ba? So may ganong feature din ito. At the same time, may payment or may paid service din ito na kung saan pwede na kayong maningil via cashless para makapag-generate ng mga code sa MikroTik natin. So, parang sa airport nga, ganun. Tsaka sa malls, no? So, ano nga ba ito? So, magkano? Ito yung official price namin. Basahin nyo na lang yung mga ibang information dito. At gusto ko sana i-highlight itong data collection. Sa pamamagitan ng mga numbers na na-i-input nila, pwede nating makuha yung kanilang cellphone number para i-take advantage sa ating mga personal marketing campaigns, no? And then, dito, ginamit pa rin natin yung API integration na si Sendit at si Semaphore. Si Sendit, siya yung payment gateway. Si Semaphore naman, siya yung SMS gateway. Siyempre, kailangan natin mag-send ng SMS para makita nila yung OTP nila or yung code. What if wala akong Semaphore, wala akong load? Eh di hindi lang siya magte-text. What if wala rin akong Sendit? Eh di wala kang cashless features na kung saan makakapag-generate sila ng code. Pero pwede ka pa rin mag-generate ng code manually. So pwedeng single voucher or single code or batch or multi-code. Okay, dito meron tayong mga frequently asked question. Kung siguro may na-miss akong question dito, feel free to chat na lang sa Messenger. And that's all, no? So, mayroon tayong mga popular links dito kung interesado rin kayo sa billing system. Ito yung ating official billing system. Ito naman yung ongoing na pinagpaplanuhan pa namin na construction supplies. As of now, wala pa to. Siyempre, Sendit, Semaphore, and Vexify yung official VPN partner natin. Okay, start na tayo. So, paano ba mag-create ng account? So, sign up lang. Ilalagay mo dito yung valid email, no? So, kailangan natin dito valid email and then password. So, once clinic mo na yung register, magki-create na yan ng email para i-verify mo muna bago ka makapag-register sa system. So, ano itsura yan sa email? Ito. So, may makikita kang Taukispot, email verification. Pag click mo yan, click mo lang yung verify email now. Okay? So, after nyan, hindi pa activated yung account. So, kailangan pa nating bumili ng license, no? So, sa pamamagitan ng ang mode of payment namin ngayon is ano pa lang, GCash pa lang, ano. Pero eventually soon, no, baka i-automate ko na rin yung payment. Anyway, pero good news, so first sign up mo, meron kang ma-avail na 7 days free, no? Kasi nga, the usual naman, nagpapa-free tayo para makita nyo muna bago kayo, ma-evaluate nyo bago kayo mag-purchase. Okay, so once na nakalagin na tayo, na-verify na natin yan, chat nyo lang kami to activate, and then mag-login ka na after activation. Lagay na natin yung email natin kanina. At yung password. Makikita mo may dashboard ka ng landing page. So, huwag nyo naman intindihin yung mga data dyan. Ang gusto nating malaman muna ano yung first step. So, ang pinaka first step, of course, preferences. So, dito, pwede kayo mag-upload ng logo. Kung wala kayong in-upload na logo, ito yung default logo natin. Ito naman, company name. Ang bawat edit nyo, update nyo kaagad. First name, last name, update. Email niyo, phone number niyo, update. Address, update.
And then banner. Pwede kayong mag-upload ng banner. Ito yung nakikita natin dito sa lower left, no? Itong mga to kasi ay makikita ito sa splash page. Optional sa inyo kung gusto niyo ipakita ang mga information ninyo. At the same time, ito may banner din dito sa baba na message kung meron kayong additional information, parang disclaimer para makita nila before continuing sa service. So, dito sa taas, default lang naman kung i-erase nyo lahat ng inputs ninyo. And then, yun na, okay na. So, once updated na lahat yan, ang second step natin is yung settings. Ito yung pinaka-importante. So, kung titignan natin, mayroon tayong service fully qualified domain. So, ano nga ba ito? Important to, very unique to sa bawat account. So, kailangan mo siyang kopyahin kasi ipipaste natin siya mamaya doon sa download login HTML natin. Pero bago yun, walkthrough ko muna kayo dito. So, ano ba yung hotspot server? Itong hotspot server na to, yung gateway IP na naka-configure sa MikroTik ninyo. Di ba pag nag-hotspot setup tayo sa MikroTik, di ba lalagay na muna natin doon yung IP address ng interface. So, ito yun. Ito yung gateway ng mga hotspot users. Okay. Access concentrator. Ito naman, yung MikroTik ninyo na kung saan, paano mako-communicate ni system from the public or from the cloud yung MikroTik ninyo. Gaya ng pa rin ng dati, SSH yung ginamit natin dito. So, kung meron kayong public IP directly configured sa MikroTik, mas maganda, mas stable. Pero kung wala naman, naka-residential account lang tayo, pwede kayong gumamit ng VPN. So, dito, sinasuggest ko si Vexify. So, pag bumili kayo ng VPN sa kanya, make sure nyo lang na naka-SSH yung service. So, ito meron akong sample account. Tapos, ito yung port na binigay niya. And then, update. Okay? Para sa mga naka-core core router muna bago yung access concentrator. Tapos, meron kayong public IP. Ang kailangan nyong gawin dun is port forwarding, no? Maraming ways para ma-reach yung MikroTik natin from the public internet. Okay. Authentication, yung username and password ng MikroTik natin, yung parang ginagamit natin sa Winbox. Ang suggestion ko dito is full admin para hindi tayo magka-problema sa mga rights like edit, delete, ano pa ba, create, no? Full admin as much as possible. So kapag na-fill up mo na tong dalawang to, subukan i-test naman natin siya kung may connection na sa MikroTik natin. So ang gagawin mo lang, pipindutin mo lang, ay da-drop down mo to, pindutin mo yung connect, tapos go button. So confirm. Kapag lumabas to, ibig sabihin, successfully connected yung system sa billing natin. Ganon din, kinuha na niya yung mga loaded user profile na nilagay natin sa MikroTik hotspot at nilagay niya na rin sa database niya dito. Kasi yan, kailangan natin yan mamaya sa pag-create ng products. Okay? So, once successful na yan, so balik tayo sa settings, kailangan naman nating kumpletuhin yung iba pang field, no? Itong access parameter, ito yung length, ibig sabihin ng length, yung number of characters ng code nila na mare-receive. By default, 6 yan. Pero kung gusto nyo habaan at pahirapan yung client niyo, gawin niyo 26 for example. 6 na lang yan. Itong pangalawang number naman, ito yung reset ng free. So, sabi ko kanina sa shopping malls, di ba? Minsan, kapag naka-login na tayo after how many days or how many weeks, pwede ka na ulit mag-free, di ba? So, ito yung magiging reset timer ng bawat isa na kung kailan pwede na ulit silang mag-avail ng free service ninyo. By default, 24 hours yan. So, bahala kayo kung iigsiyan ninyo o hahabaan ninyo para sa mga recurring free subscription. Okay? Dito naman sa SMS, so kailangan ninyong kumuha ng API key from Semaphore. Yan, API key. Ipe-paste nyo dyan at yung sender name na binigay din sa inyo. For example, Tauki. So, update nyo lang yan para
take effect. Ganon din sa payment gateway or sa Sendit natin, bibigyan kayo ng API doon. Paste nyo dito. At ito ay yung transaction fee na optional. So, pag sinabing transaction fee, ito yung additional na singilin mo sa client mo para i-compensate yung transaction fee na binabawas sa'yo ni Sendit, no? By default, ang maximum yata nila is 2%. So, kung gusto mong si client ang mag-shoulder nun, dagdagan mo lang ng 2%. Pero kung ayaw mo, leave it blank na lang or 0. Okay? And then, ito yung pinaka-importante. Invoice paid URL. Kailangan mong i-paste to doon sa Sendit settings ninyo under API callback, no? Sa invoice paid URL. So, makikita nyo naman dito kung saan banda yon. Yan. So, invoice paid, zoom natin. Under invoice paid, ilagay ninyo yung web URL na ito and then test and save. Huwag kayong magtataka kung may error 500 dito, normal yan. Ang importante, mai-test and save ninyo. Okay? So, okay na tayo sa Sendit. Next naman is yung code message. So, kailangan ninyong lagyan to ng message para ito yung actual message na ite-text sa client niyo para matanggap niya yung code. So, ang variable natin dito ay yung %code at saka yung %reference or %ref. So, yung code, ito yung 6 digits. Katulad dito sa settings natin, 6 characters na code, tapos yung reference ay random reference. Just in case may gusto kayong i-audit, no? Sample message, ganito. So, papalitan nyo lang ng code, kasi variable yan, paiba-iba. At ref, ito. Kasi paiba-iba rin yan. So, ang output niyan parang ganito. Okay. Yan. So, once okay na tayo doon, balikan naman natin yung sinabi ko kaninang FQDN, no? Saan ba natin to ilalagay? So, una mong gagawin is download mo tong login HTML. So, once downloaded, buksan nyo lang siya using Notepad. Yun ang pinakamabilis na editor. Ito. Tapos, hanapin nyo sa baba yung insert service FQDN on href. Ibig sabihin ito, palitan nyo lang yung XXXX nung number na nandito. Yan. So, papalitan nyo lang siya. Yan. Tapos, isave ninyo, okay na yon. Pero, meron ding optional dito, alisin nyo lang tong line na ito kung ayaw ninyo auto-connect yung client. Ibig sabihin, pag-click niya nung payment o pagkatapos niya mag-payment, hindi na siya mag-i-input ng code doon sa splash page natin, no? Automatic connect na yan. So, kung gusto nyo naman yan, wag nyo na siyang tanggalin. Diyan lang yan by default. Okay. So, marami nagtatanong din kung may design ba yung login.html. By default, ito yung design ni MikroTik. So, lagyan nyo na lang ng mga additional designs dito sa login HTML. Ganon din sa alogin.html, yung after login, tsaka yung mga logout HTML, ganon. So, lahat naman yun nandun sa MikroTik dito sa, so connect tayo. Nandun siya sa files. Itong mga HTML dito. So, pwede nyo siyang i-design. Pero, ang requirement, yung login ay manggagaling dito sa download page natin. Kasi meron siyang mga code na wala dun sa default MikroTik login HTML. Okay. So, once okay na lahat yan, ang next natin gagawin ay mag-create na ng Wi-Fi product. Kung makikita natin dito, nag-create ako ng isang free, 2 paid. So, yung isang paid ko ay uptime siya, meaning time-based. Yung isa naman, volume-based. So, itong volume-based parang yung sa mga mobile data natin na 1G, gano'n, 1 Gbps. Or pwede kayong mag-combination, 1 Gbps for 7 days.
Kaya naman single-single lang katulad ito. Time lang, walang volume. Ito naman, volume with time. Okay? So, paano mag-create? Click nyo lang to and then go. So, maglalagay kayo ng pangalan dyan. Description. Tapos, sasabihin nyo kung free ba yan o paid. Tapos, yung price niya. Kahit pagbalik-balik ta rin mo to, kunyari, naglagay ka ng price, 20 pesos, tapos naka-free yan, hindi niya mababayaran yan kasi free siya, no? Nakatag siya as free. So, kung ginawa nyo namang paid yan at 0 to, pupunta pa rin siya sa Sendit pero 0 pesos yung bibili niya. So, wala ring bawas sa kanya. So, mas maganda kung paid siya, lagyan niya ng price. Kung free siya, wala siyang price. Okay? So, yung kaninang mga profile natin sa MikroTik na load niya na dito. So, dito ka napipili ngayon. Ang laman ng profile ay speed lang. So, makikita natin dito sa user profile, speed lang yung inilagay natin sa loob. Wala nang iba. Yan. Yung script na nakita natin dito ay optional. Makikita natin yan dito sa settings. Balik tayo sa settings. Itong on logout. Ang ibig sabihin lang naman ito, kung gusto mo yung user na na-create sa MikroTik ay mabura kapag naubos na yung time or mabura kung naubos na yung volume, i-delete na ni MikroTik sa user niya. Pero hindi yan madedelete dito sa database. Sa MikroTik lang. So, optional to. Copy-paste nyo lang yan dun sa on logout dito. Okay. Next is, balik tayo sa product. So, tignan natin yung free natin kanina. Ay, nag-create nga pala tayo. Ito yung uptime natin in seconds. Ito yung volume natin in bytes. So, check na lang natin yung mga nagawa na natin. So, sa free, yan, naglagay ako ng simple description, title niya, profile niya, and uptime lang, walang volume. Sa paid naman, ganun ulit, naglagay ako ng time lang, tapos piso na paid access. Ito naman yung combination na may time at saka may volume. Okay. Ngayon, once okay na yan, ready na actually yung system. Wala ka ng ibang settings na gagawin. So, yung nakita natin kanina sa video, yun yung procedure para bumili siya. So, kapag nag-success na yung pag-purchase niya, may makikita ka na ngayon dito sa transactions na data. So, ito, bumili siya. Ito yung number. Ito yung binili niya through GCash. So, kung marami yan, bumili, isa-isa yan. Kahit pa ulit-ulit yung number na bumili, magre-reflect dyan. Kasi ito yung transaction records ng lahat. Samantala dito sa data record, ito naman yung record ng isang number, unique number, no? So, kung ano yung last na binili niya, kailan, at nakailang beses siya nag-payment o nag-paid service, o kaya ilang beses siya nag-free service. At ito yung last code na na-acquire niya. So, ito yung dalawang data collection natin na pwedeng makuha, which is yung number lang, ito. Tapos, once andyan na yung number, pwede mo na siyang i-text, di ba? So, dito naman yun sa messaging or message center. Pero bago yun, pwede ka namang mag-create muna ng template para sa mga promotions mo. Like, ito, example na nagawa ko, Valentine's promo. So, nakuha mo na yung number niya. Ngayon, pagkakataon mo na ngayon yun for your marketing campaign. Na kung saan, for example, meron kang fiber network, meron kang bukod sa hotspot, no? I-text mo siya na ito pala yung mga addition ay iba pang services ni company na ito. So at least magkakaroon siya ng idea na hindi lang pala itong hotspot, no? At least ma-reach mo na siya without physical interfacing sa kanya through SMS. So once okay na yung mga template, multiple template pwede dyan, pwede mo nang i-send through messaging yung template. Pero dito, syempre alam naman natin na ang daming pwedeng records na mako-collect, no? Alam naman isa-isahin natin siya dito. Marami yan. So, ang gagawin mo na lang, kung sino yung gusto mong i-send, pwede mong i-all yan, pwede mong isa-isahin, o kaya naman balik ka sa records,
Tapos, i-click mo yung mga unique numbers na lalabas dito. Tapos, select SMS and then go. Automatic, ma-filter na yon. And then, pwede mo nang piliin yung promo na, yung template na ginawa mo. Or, mag-type ka manually kung ano yung gusto mong iparating sa kanya. Ngayon, kung wala yung number dun sa data records, pwede ka naman magdagdag dito manually, no? Kahit wala sa data records yon. Pag click mo yan, may dadagdag na rin siya doon. So, pero hindi siya masasave as records. Kumbaga, real time lang siya. Ngayon mo lang siya makikita. So, once okay na yan, hindi pwede mo na siyang sendan. Last but not the least is yung dashboard. Dito, makikita mo na yung earnings mo. So, andun pa rin yung filter natin kung kailan yung gusto mo mag-filter. Earnings mo, monthly, ilan yung mga numbers na collect mo, yung active Wi-Fi products na available sa splash page, pwede mo kasing i-inactive yun, no? And then yung license validity ng system. Dito naman, meron tayong donut o pie chart kung saan ano yung mga purchases products na nagawa noong February, in this case, February, no? Itong buwan na to. Ganon din, sa baba, yung top numbers, kung sino yung madalas bumili, sino yung madalas gumamit ng free, dito lalabas lahat yon. Ibig sabihin, madalas nag-connect sa network ninyo. Nakailang free ba siya, nakailang payment ba siya, etc. Ito naman dalawang graph, ito yung real time natin ng earnings at saka ng service. So, pwede mo siyang filter by weekly, daily, ganon din sa service, weekly, daily. So, ipinapakita lang dito na meron tayong isang paid service nangyari noong February. Dito naman, meron tayong isang paid service ngayong February. 1 peso amount pala na earning this February. So, ito earnings, ito ay service. So, basically, yun lang sa lahat muna as of now. In the future, siguro mag-update pa tayo ng additional features nito ng more data collection. At saka, paano natin marireach itong mga potential clients natin na ito para i-campaign natin yung mga other services natin, no? So, kung may question, feel free to mag-chat kayo sa messenger namin at sasagutin namin kayo as much as possible. Okay, so yun lang. Salamat po.